yun, what's up mga ka-DJ, no? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, it's me again, DJ Rex Kupat. So, for today's videos mga ka-DJ, no, ay ituturo ko po sa inyo kung paano baguhin ang ating settings ng ating record back software mga ka-DJ, no? So, halimbawa nito, ito yung before, ito yung after. Diba? Nakita nyo naman yung pagkaiba mga ka-DJ sa before kung paano natin baguhin yan. Kasi tatanggal natin yung mga hindi natin kailangan mga ka-DJ sa ating software kasi nakasagabal lang sa ating screen at masikip sa ating mga lineup para hindi kayo maguluhan sa inyong mga lineup dyan. So ito ang gagawin mo ka-DJ, sundan mo lang ang aking tutorial at makuha mo yan kung gusto mo rin tong makuha ang aking settings. So hindi natin to patagalin mga ka-DJ, no? Kasi para mixil ang ating tutorial. So tara na, let's go mga ka-DJ. Ito yung itsura natin mga ka-DJ. Ito yung before natin. Tingnan nyo mga ka-DJ. Ang daming mga ang dami ito mga lagay ito. Tatagalin natin yan mga ka-DJ yung hindi natin magamit para malinis tingnan dito. At saka yung haba nito mga ka-DJ para makita yung dito malawak dito. At saka itong artwork, itong track title, saka artist, ito album din natin makita. At saka yung BPM dito sa dulo. Kailangan makikita natin dito yan mga ka-DJ, no? At saka yung size ng ating font mga ka-DJ. At saka yung spacing. Kasi yung nakaraan mga ka-DJ, ang tinuro ko sa inyo, yung paggawa ng playlist. So yun, kung nakita nyo yun, at saka yung paano mag-install nito, andyan na po yan sa ating mga ka-DJ. Sa ating YouTube channel. In-upload ko na po yun. So gusto nyong tingnan, ilagay ko lang yung link sa ating description mga ka-DJ, no? So let's go mga ka-DJ. Ito ang ating, ito yung unang mga ka-DJ. Unang-una, no? Pupunta tayo dito sa settings. Ayan. Pindot natin sa settings dito sa taas, sa bandang kaliwa o sa kanan. So ito yung browse font size saka line space. Ayan. Tingnan nyo dito mga ka-DJ, adjust to, saka yung font size. So ayan. Itong language, okay na yan. Walang problema yan mga ka-DJ. So kung gusto ka Chinese, Italiano, France, yan, Espanyol, ikaw bahala kung marunong ka magbasa dyan. So, kung ikaw na bahala nito mga ka-DJ, i-adjust kung saan ka komportable. Angat natin konti. Kung saan ka komportable, kung mabasa mo kagad o hindi ka malito. Ayan, tingnan natin kung size niyan. Ayan. Ito yung size niya mga ka-DJ. Lumaki na siya na, di ba? Lumaki na siya. Ayan. Kung gusto mong palakihan pa, ayan. Kung gusto mong lakihan pa, ayan. Ayan. Pero para sa akin mga ka-DJ, no, ito yung sakto sa akin. Ganyan lang. Tapos, yung line space natin, pwede natin i-adjust kunti. Ayan. Para hindi siya makadikit-dikit yung spacing natin dito. Ayan. Kung gusto mo i-bold mga ka-DJ, ikaw bahala. Ayan, bold siya. Para lilinaw talaga yung fonts niya. Yun. Tapos, ito na naman yung tatanggalin natin mga ka-DJ. Ayan. Ito, ayan. Kasi itong SoundCloud, iTunes, Beatport, BitSource, Tidal, hindi naman magagamit niya mga ka-DJ kasi wala naman tayong account yan at hindi tayo nakapag-subscribe. So, tatanggalin natin yan para malinis tingnan dito. So, iTunes, tanggalin natin yan. SoundCloud, tingnan nyo mga ka-DJ, diba? Nabawasan. Tapos, Beatport, at saka BitSource. Yan. At saka yung Tidal. Yun. Yung Explorer. Importante yan. Diyan yung lineup natin. Diyan natin makikita. At saka yung search mobile button. Ayan. Pwede natin tatanggalin yan.
Kasi hindi naman tayo nag-connect sa ating cellphone kasi ito sa cellphone lang to. Kung may record back kayo sa cellphone, pwede nyo i-connect dito. Search mobile. Ayan. Tanggalin natin yan kasi di ko naman nagagamit yan para hindi sa gawal dito sa baba. So next is related tracks. Pwede natin tanggalin din yan. Ayan. So ito na yung natira mga ka-DJ. Ayan. Collection, playlist, sound player, explorer, device, histories, and recordings. So, pwede natin tanggalin yung recordings. So, tingnan natin kung meron ba ka dito. Wala pala siya. Okay, yun, wala. So, next mga ka-DJ. Kasi tama na yung ano natin, itong font natin. So, ang next natin mga ka-DJ ay ito. Dito na naman tayo sa area na to. So, drag mo lang dito ka DJ, itapat mo sa may linya na to. Pag ganito yung itsura niya, pindutin nyo yan, tapos drag pabundang kaliwa. Ayan, i-exit na yan. Next is ito mga DJ naman. Yung preview, hindi natin tanggalin yan kasi magagamit natin yan. Yung itsura niya dito, ayan. So, ayan. Pwede natin to ito, mga DJ, ganun din yung gagawin nyo. Tapat natin yung line dito, yung arrow natin. Tapos, i-drag natin papuntang kaliwa. Ayan. Yan na yung pinaka-max yan. Ito yung pinakamali. Tapos, yung artwork, pwede natin to tanggalin mga DJ. Right click, tapos, hanapin yung artwork. Pak, ayan, tanggal na siya. Tapos, ito, pwede natin to adjust natin konti kasi medyo malit lang siya. Ayan, ganyan. Ayan. Mga ganun siguro. Ayan. Kasi dito yung makikita yung line up. Ayan. O, tingnan nyo. Ayan, ganyan siya. So, ayan, ganyan lang. Ayan. Ayan, pwede na yan. Tapos, itong track title natin, mga DJ. Pwede na yan, ganyan. Pwede ganyan. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung genre. Kasi, yung lineup natin, andyan na yung genre niyan. Tanggalin natin yan. Nasa sayo kung di mo yan tanggalin. So, para sa akin, tatanggalin ko. So, next is album or artist. Tanggalin ko yung artist. Pwede naman yung artist sa album. Yung iba, pares-pares lang ilagay. So, para sa akin, tanggalin ko yung artist. Artist, ayan. Next is rating. So, yung rating ka DJ, pwede gagawin mo rin yan. Para sa akin, di ko ginagamit yan mga DJ. Tatanggalin ko rin yan. Tapos, yung K, pwede din yan. Nasa'yo. Kasi, sa akin, parang hindi na. Tanggalin ko na rin yan. Okay. Next, date added. Kung kailan siya, nilagay mo dyan. Tanggalin natin yan. Date added. Next is time. Pwede rin, lagay mo lang dyan. Pero para sa akin, hindi na. Kasi makikita naman yan dito eh. Yung time. Tatanggalin natin yan yung time. So, ang natira natin mga DJ ay track title at saka album or saka BPM. Kasi yung BPM, importante yan mga DJ. BPM. Kung DJ ka, kailangan alam mo rin yan kung anong meaning ang BPM. So, ang meaning yan ay beat per minute. Ganyan na yung informa niya. Ito yung BPM niya. 128, 120, 100. Yan yung BPM niya mga DJ. So, next, may add ako mga DJ. Yung kulay na ilalagay natin dito. Kung gusto mong lagyan ng kulay, halimbawa, pinaka-exclusive sa'yo, hot, kulay pula. So, lagyan natin yung kulay. So, right-click mo lang dyan. Tapos, hanapin natin yung color. Ayan yung color. Pwede natin yan itabi yan sa ating track title. So, palitin natin yan. Ganon din yung gawin natin. Ganyan yung itsura. Pwede natin i-pull yan. Bawa, itong horn o demo track 2. Pang demo natin. Right-click. May lalabas dito yung dalawang arrow up and down. Pipindutin mo lang yan. Pipili ka ng kulay kung anong gusto mo. Bawa, orange. Pak, lalabas yung orange yan mga DJ. Yan, kita nyo? Lalabas yan, lalabas. Ganyan. Ganyan lang yung settings natin. Is itong, ayan. Itong dito sa taas. Tanggalin natin yung mixer para hindi siya gaba. Ito, nakita nyo to mga DJ. Itong sa taas, ayan, half lang yan, half. Ayan, half lang yan. Pangit tingnan pag ganyan. Ikaw, kung nasa'yo, kung ganyan yung forma. Pero sa akin, ang the best yung full waveform. Waveform ang tawag yan mga DJ. So, pupunta tayo dito sa settings naman. Pupunta tayo sa taas, sa bandang kanan. At hanapin natin yung
view. Ito, yung view. Baba ka lang mga DJ, preview waveform. Ayan. Ayan, naka-half siya. Tingnan nyo dito. Ayan. Pindutin ko yung full waveform. Ayan, nakita nyo? Nagbago siya. Ayan. Tapos, yung isa lang kasi yung kulay nito, gawin natin yung RGB. So, ang kulay natin ay RGB. Ayan. Pak. Oh, kita nyo? RGB. So, yan. Ganyan lang mga ka-DJ. Sundin nyo lang yung aking tutorial. So, yung hot Q, gusto nyong kulay, bawa ang controller nyo ay yung malaki na, DJ800, A1000, ganun. Pwede nyo bagyan ng kulay yan. Colorful, ayan. Colorful. Yung dito, yung Q nya, kulay-kulay yan pag may controller kayo. Pad effects, pwede mo baguhin yan, pero sa akin, hindi ko bago yan. Hinayaan ko lang yan. Waveform speed, pwede natin lagyan yan sa medium. Yan, waveform. Tapos, isa pa dito mga DJ, yung pag-scratch o yung pagpindot na hindi sa mamatay agad pag-post. Dito yan sa controller. Ayan. Scroll up kayo mga DJ at makikita nyo dito yung vinyl speed adjust, turn brake, touch brake, DIC 1, 3, 2, 4. Ayan. Itapat nyo lang dyan. Ikaw bala kung saan ka komportable dyan, kung anong gusto mong effects niya yung pag-post na medyo mabagal siya, yung may effects. So, ikaw bala dyan, mag-adjust. Pwede yun i-eject load lock. Pwede mo gawing ano dyan, lock or unlock. Halimbawa, mag-load ka. Kung naka-lock yan, kung pipindutin yung load sa controller mo, hindi siya lalabas dito. Hindi sa lalagay dito, hindi sa lalabas dito. Hindi mo yan may lagay mo dito pag naka-play siya. Ganyan yan. Subukan natin. Pwede natin subukan yan. Naka-play siya. Ayan. Tapos, papalitan natin yan. Automatic siya, nagpapalit. Pero, pag i-lock natin yan, hindi siya mapalitan pag naka-play yan. Ayan mo. Kahit bitawan ko pa yan, hindi yan malagay dyan. Kasi naka-lock yung ano niya, load. So, kung i-post mo yan, mapalitan na siya. Ayan, pag i-post mo. Ganyan siya. Tapos, sa akin, hindi ko i-lock yan, unlock ko lang. Yun lang, mga DJ. Ganyan lang kadali. Keyboard, next natin topic mga DJ sa sunod na tutorial kasi bahaba pag i-dito natin. Tuturuan ko rin kayo kung paano gumawa ng mga shortcut sa keyboard. Ayan. Ganyan. Sa nating next na tutorial. Ayan, lighting, lyric, video, DBS, advanced, controller, analysis, audio, audio. So yun mga ka-DJ. Maraming salamat sa ating mga napanood. At bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and pakahit na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga tutorial mga DJ. So I hope mga ka-DJ may natutunan kayo sa aking tutorial kung paano i-pagandahin ang ating settings sa ating record box. So I hope yung mga DJ tuloy-tuloy lang kayo sa kung gusto niyo matuto nito. So maraming salamat mga DJ and God bless.